At ito na nga ang first and second stud session ni Master at ni Angel. Si Master, yung doxy namin na male na piebald tick, at si Angel naman, yung female namin na anak ni Maldita dati. Days from the last stud ay napansin na nga namin na medyo lumalaki na ang tummy ni Angel. Sa ika-52 days nga ni Angel ay nagbigay na kami ng Papi OB. Ito yung vitamins plus minerals, tas meron din siyang kasamang malunggay leaf para pampadagdag at pampadami ng gatas niya. Habang mas tumatagal nga, ay mapapansin natin na mabilis na nga ang paglaki ng tummy ni Angel. At makikita na nga natin na gumagalaw na yung mga papi sa loob ng tiyan ni Angel. Based nga sa na-research ko ay pwede nang manganak ang mga doxy between 58 days to 66 days naman base sa experience namin kay Maldita nung na-CS siya. Kaya anytime nga ay pwede na ngang manganak si Angel. At ito ngang mga nakaraang araw ay palagi niya kaming tinatahulan at tinatawag. Yun bang parang ayaw niyang mag-isa at gusto niya laging may kasama. 66 days na nga siya dito pero magana pa rin siyang kumain. And nung 58 days siya, ginawa na namin siya ng whelping box para dyan nga sana siya manganganak. At bumili na nga rin kami ng surgical gloves, yung nasal aspirator na panghigop sa ilong ng mga puppy. At hinanda na nga rin namin yung mga dati namin gamit, yung incandescent light o yung bumbilyang dilaw. Yung na-sterilize namin na gunting pangkat ng umbilical cord ng mga puppy at saka yung sinulit pang tali dun sa may pusod nila. Nung ika-66 days niya ay nakita namin na gumagalaw-galaw talaga yung mga puppy dun sa loob ng tummy niya. At nung gabi na yan ay hindi na siya mapakali, labas-pasok na siya dyan sa may whelping box niya. At nag-iisip na nga kami na kung hindi pa nga siya manganganak sa ika-67 or 68 days niya ay papasisa namin siya kagaya nung kay Maldita. First time nga pala namin to kung sakali na mag-a-assist ng mommy dog ng manganganak kasi yung dalawa namin kay Maldita ay puro CS. At dahil nga sa mga pinapakita niyang signs, yung restlessness, tapos hindi na siya kumakain, hindi na siya mapakali, tapos naghuhukay-hukay na rin siya, ay binabantayan talaga namin siya hanggang nitong madaling araw.
Hindi rin kami ganong makatulog kasi sinisilip namin siya. Baka in labor na siya nitong mga oras na yan. At ito na ang ika-67 days niya, bandang 8:46 PM, ay may narinig kami na isang malakas pero maikling iyak lang. Kaya sinilip namin siya dito sa may pinaglalagyan namin sa kanya, sa may whelping box. At pagkatapos, wala nga siyang ginawa kundi maghukay ng maghukay dyan. At kasunod na nga ay yung nagpapanting siya o yung hingal na hingal siya bigla tapos umiire-ire na rin siya dyan. Panay na nga din yung pag-leak niya dito sa may vagina niya. At napapansin na nga namin na panay na yung contraction sa tiyan niya o palagi na siyang umiire-ire. At maya-maya nga lang ay pumutok na nga yung panubigan niya. Sa mga oras na nga na yan ay talagang hinihingal na siya tsaka hindi siya mapakali. Tapos meron na namang tubig na lumabas sa puwerta niya. Ang ginagawa niya nga ay ikot siya, tatapos tatayo, uupo ulit, hihiga. Pero napahinga nga siya sa paghingan pero makikita naman natin na nagko-contract na unti-unti yung tiyan niya. Dito nga hinihimas-himas ko na nga yung tiyan niya kasi parang yung interval ng contraction niya o yung pag-iri-iri niya sunod-sunod na. Tsaka sabi nung iba, kapag hinahawakan mo daw yung tiyan nila, parang mas gumagaan yung pakiramdam nila tas mas mapapabilis yung pag-anak nila. Sa oras na nga na yan ay makikita natin na bukol na yun dun sa may vagina niya kasi panay na talaga yung iri niya at sunod-sunod na talaga. Kaya nagre-ready na kami dyan at kinakabahan. Paglabas ng first puppy, hinayaan lang muna ni Jan na dilaan ni Angel yung balot ng puppy. Tapos yung inuna niya nandun pa sa loob ng tiyan ni Angel. So inalalayan niya lang yan kasi baka masagad ni Angel yung putol niya dun sa may pusod ng puppy niya. At sa part na nga na yan ay naputol na namin yung puso tas tinalian ko na siya ng sinulid. Yung puppy number 2, suhi siya, unang lumabas yung paa niya. Kada paglabas nga pala ng mga puppy, ginagamitan ni Jan ng nasal aspirator para yung mga liquid dun sa loob ng ilong tsaka yung sa bibig ng puppy matanggal para makahinga sila ng mas maluwag.
Iniwalay ko nga yung mga puppy niya sa kanya. Kasi nga, baka maapak-apakan niya. Pero hinahanap niya rin talaga. Kaya, binalik ko ulit yung mga puppy dun sa tabi niya. After nga mga anak ni Angel, syempre, bibigyan natin siya ng Tate's Vanilla Ice Cream para pampalakas niya. At yan na nga ang pregnancy journey ni Angel. Akala namin nung una, 1 or 2 puppy lang yung nandun sa loob ng tiyan niya kasi parang maliit. Yun pala, 4 healthy puppies. And napakasarap nga sa feeling na ikaw pala yung magpapaanak dun sa sarili mong doxy kesa nung na-CS siya. And swerte namin kay Angel dahil maalaga siya sa mga puppy niya. And abangan nyo ulit mga susunod nating video tungkol sa mga puppy ni Angel. Bye!